Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Naku, isa na namang magandang gabi po sa inyong lahat. Kung nasaan man kayong panig ng ating bansa o ng ating mundo, magandang gabi po. At maraming salamat sa inyong pagsama na sa... Pwe. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Kasi nandito kaya medyo na-distract ako ng slide, di ba? Pero welcome din sa'yo, Attorney Danny Con, ang abogado de Campanilla. So magandang gabi rin sa iyo, sweetheart. At sa Parang ating nanloloko, no? Commander-in-Chief ko po yan. At sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi po sa inyong lahat. At sana ay masarap ang inyong hapunan. Ay, baka nagluluto pa lang si Mrs. o si Nanay. Sarapan nyo para... Para naman makikikain ka. Saka sana, no? Para matikman. Wala Alam kaya mo, mag-iimbita sa atin? napansin ko, nung bata ako, parang maski pareho yung ulam namin sa ulam ng kapitbahay namin, pero parang masarap yung lagi Oo. yung niluluto sa kapitbahay. The grass is always more delicious on the other side. Parang, kaya minsan pagka yung luto sa bahay namin, dadali ko sa kapitbahay, doon ko kakainin. Pero madali lang pong pakainin tong si Attorney Danny Con. Actually, yung paborito niyan, Ano nga ba ang paborito ko? bunga ng malunggay. O, di ba? Nako. Sa kanya din lang ako natutong kumain. No, nakakain pala yun, ano? Masarap yun. At Masarap. saka masustansya. Oo. Ang bunga ng malunggay. Correct. So, siguro ang susunod natin, dapat may cooking class na tayo. No? Ay lulutuin Cooking natin show. yung mga hindi nila alam na niluluto pala. Oo. Una na dyan, bunga ng malunggay. Ano pa? Ay bulaklak ng katuray. Yan ang hindi ko pa natalasahan. Pero, since wala pa tayong cooking show, dito muna po tayo sa ating programa. Natuloy-tuloy po ang mission natin na maghatid ng malinaw na payong legal, ipaliwanag ang batas sa simpleng paraan, yan ang pinakamahirap na gawin, at iugnay ang batas sa ating pang-araw-araw na buhay, di ba? Alam mo na yan, sa mga relasyon, sa pamilya, negosyo, trabaho. Ay naku, kahit na nagko-cross lang kayo ng daan, meron pong batas na nakasama dyan. So, talagang okay na dapat meron kayong malaman tungkol sa minsan, batas natin. Tignan mo lang ng medyo matalim yung kapitbahay mo, kaso Na yan. Di ba? So makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating impilan para sa mga katanungang legal at usapang batas. Tumawag lang po sa mga number na makikita ninyo sa inyong mga screen. Kung ang inyo pong telepono ay Globe, ang gagamitin yung number ay 0954-310-0331. At kung matalino ang caller, Ay smart, smart kasi siya. Oo, ang kanyang telepono ang matalino. Kasi smart yung kanyang telepono. Tatawagan po, magte-text po kayo sa 0961-770-8807. Pwede rin po kayong mag-iwan ng mensahe sa Facebook page ng TVUP. Susubukan naming sagutin ang inyong mga katanungan, i-address ang inyong mga comment, at antayin nyo lang sa mga susunod na araw, baka doon natin madidiscuss ang inyong mga questions. So, Huwag kayo sasama ang loob pagka hindi po nasagot sa araw na ipinadala nyo ang text. oo. At saka susubaybay po kayo araw-araw kasi, naku, pag nag-absent kayo, baka doon natin na-discuss ang katanungan ninyo. Pero pwede naman nilang i-replay. Pwede. Pero malay nila sa dami-dami ng episode. Ay, oo. Oo. So, simulan na po natin ang ating talakayan dito sa Attorney Danny Con, abogado de Campanilla, o ang unang tanong natin galing kay Andy from Quezon City. Magandang araw po, Attorney. May concern po kami tungkol sa broker na kinuha namin para mag-manage ng rental property at collection ng mga tenants namin. Sa loob ng 1 taon, maayos naman. Pero nung huli, ay nako,
hindi na po niya riniremit ang renta at inamin niya na nagamit na niya ang pera. Nalaman din po namin sa kanya na direktang nagbabayad ang mga tenants, nagbabayad na sa kanya. Ngayon po, eto na nga po ang masaklap, ay missing in action na siya at may request na rin ng mga tenants para magbalik ng refund ng deposit. Ano po ba ang legal na hakbang na pwede namin gawin laban sa kanya at saan po ba pwedeng i-report ito? Well, unang-una, para po hindi na siya makakolekta pa ng additional na renta, sabihan na po ninyo ang inyong mga tenant na sa inyo na magbabayad ng diretsyo. Nang sa ganon, hindi na madadagdagan ang perang tinangay niya. Ngayon, pangalawa, para po naman mapapanagot natin yung inyong broker sa mga itinakbo niyang renta, kakasuhan po natin siya ng kriminal. Ano ang kaso nga nito, Sweetie Pie? Ano pa? Di ang pinaka-popular siguro sa mga manloloko, di ba? Ang krimen ng estafa. Tandaan nyo, estafa, hindi estofado. Cooking show na naman. Parang nagugutom ka na yata, ano? Masarap yung estofado. Yun, estafa nga. Kasi, pangloloko po yun. panloloko. Kasi, at saka meron kasi siyang, meron siyang obligasyon, di ba? Meron siyang duty na hindi kanya ang perang yan, hinahawakan lamang niya dahil nga meron siyang obligasyon na kolektahin at i-turn over. At pag kinuha niya ang perang yan, nako, Ngayon, ay subukan po estafa. ninyo subukan po ninyo kasi ang nagiging problema yung pangungulekta. Pero marami na pong online application na pwedeng doon na magbayad ang inyong mga tenant gamit lang ang telepono. Para hindi na kailangan dumaan pa sa ibang tao. Para hindi na dumaan sa kamay ng ibang tao ang bayad. Kasi Totoo po, yan. kapag dumadaan yan sa kamay ng ibang tao, minsan may pandikit yung kamay. Ay nadidikit ang kinulektang renta. Hindi po Hindi na tuloy nakakarating sa inyo. maibigay. Pero Oo. gamitin po ninyo yung mga online app para magbayad. Pero paano naman yung mga tenant? Sabi, ay naku, aantayin pa namin kasuhan mo yung nangongolekta. Sa inyo na lang kami kukuha ng aming pagkuha ng security deposit. Ay, oo, kasi wala naman, sa totoo lang, hindi po depende sa kung natanggap ng tenant ay ng landlord yung deposito. Sapagkat ito'y ibinayad naman nila doon sa taong may otorisasyon. Oo. Meron po siyang otorisasyon mula sa inyo na mangolekta. Kaya po yung pagbayad nila doon sa tao na yon ay para na rin nilang ibinayad sa inyo. At ang inyo pong obligasyon para ibalik yung security deposit ay hindi dumidepende doon sa kung na-turn over ba sa inyo ang koleksyon o hindi. Considered na bayad po sa inyo yan. At kaya po kung nagtatapos na yung upahan at hinihingi na yung security deposit, may obligasyon po kayo na ito ay ibalik maski po hindi nyo natanggap talaga ang bayad mula sa inyong broker. Kayo ang hahabol dun sa broker ninyo Opo. na nagtangay ng pera. Ang paano po nyo kakasuhan, pupunta po kayo sa pulis. At doon sa pulis, magrereklamo kayo, gagawa ng sinumpaang salaysay yung pulis, at ito po ipo-forward niya sa piskalya, sa prosecutor, at doon susumpaan nyo. Ay papatawag po yan ng prosecutor, pag hindi dumating yan, isasampa kaso, mag-i-issue ng warrant. Ay, Nako. hahanapin lang natin kung nasang lupalop yung broker na yan. Kanino natin pa serve ang warrant? Aba, dapat sa law enforcer, hindi sa isang senador. sa law enforcer. Uy, parang familiar yan Oo nga. Anyway, meron tayong caller on standby, si RJ from Muntinlupa. Magandang gabi sa'yo, RJ. Hello po. Good evening po. Good Good evening, evening. Attorney Danicon and Michelle. Nako, magandang gabi rin po naman. Anong maitutulong namin sa'yo, RJ? Yun nga po, isa po kasi akong private teacher and then kakapasa ko pa lang po last March ng LPD po. Sa inalisan po Kapapasa namin mo pa lang ng
For license po. So teachers Congratulations. license. Ay, congrats. Apo. Taga, Thank you ay, po. Muntinlupa. Oh. Kasi Yes sa po. Valenzuela, parang number 7 kami. Oh. May number, Ang doon sa top pamantasan 10. ng lungsod ng Pamantasan ng Valenzuela. lungsod ng Valenzuela, may number Apo. 7 sa top 10 Oo. ng licensure exam for teachers. Apo. Ngayon, Apo. balik tayo kay RJ. Yes po. Nag-work kasi po ako sa isang private institution po, or private school dito lang din po sa Muntinlupa. Sa And Muntinlupa. then, tinapos ko lang din po yung 10 months po since naka-open contract naman po kami. Dahil bago lang po yung management ng school. And then, upon checking po yung number one problem po, since ako po yung faculty PIO ng mga teacher po, nag-check po kami sa mga benefits na kinakaltas po sa amin like SSS po. And then, pagpunta po namin ng SSS, zero talaga po yung hulog. Wala pong hulog sa amin, pero kinakaltasan po kami. Naku. Tapos, verify din po namin na yung last management po, from 2022 po, hindi rin po sila naghuhulog po and then nagpatong-patong na po siya until ngayon po sa bagong management po. So, yun po yung number one concern po naming mga teacher. And then, second concern po, attorney, is yung sahod kasi po namin, almost partial po from last year, June, hanggang April 15 po, kasi nagtapos po yung aming school po ng April 15. Hindi po kami nakasahod po ng buo, almost partial lang po. Like example, this cut off po, kung ang sinasahod po namin is 12,000, almost po 3,000 lang po yung binibigay sa amin. Opo. Ang excuse And then, kasi nila dyan ay pinoprocess. Yun ang Opo, kanilang excuse. Ay maraming Opo. papeles na ipoprocess, kaya hindi, Opo. okay. Pero sa totoo lang, ginagawa lang nilang dahilan yon para ma-delay ang paglabas ng pera mula sa kanilang bulsa. Okay. Opo. Okay. And then ang nangyari po kasi, attorney, may mga teacher kasi po na nakakatanggap po ng subsidy sa PEA po, yung association po ng private school. Bali, yung lahat po ng teacher na license po, every April and May po, nakakatanggap po sila ng 24,000 na subsidy po. Until now po, upon checking po sa PEA, na-release na po yung ESC para sa school and then TSS po para sa mga teacher. Nung tinry po namin na i-approach po yung yung principal / may-ari ng school po, dinideny po niya na wala pong nakuha si school na ESC and TSS para sa mga teacher po. Magreklamo kayo dun sa PEAC ba yun? Yes po, PEA po. Magreklamo kayo doon na sabi po ng eskwelahan ay hindi pa naman daw nila natatanggap yung subsidy Yes, na galing sa inyo. Para sila ang magsabi doon sa eskwelahan. 'Di ba? Kasi sa inyo pag nag-deny sa inyo, di mga empleyado kayo nung eskwelahan, di magkakaproblema naman kayo kung mangungulit kayo. Pero ang maganda nito, dapat na ang sumita na sa kanila yung pinanggalingan ng pondo, yung PEA. Okay, yun namang sa SSS, mag-complain na kayo sa SSS. Opo. Bali, attorney, pumunta po kami SSS, tapos binigyan po nila kami ng papers, tapos naibigay na po namin. Pinadalan daw po nila ng sulat yung school, tapos nagpadala lang din daw po ng feedback na letter po yung school na inaayos na daw po. Ang pangako po ng school, tuhulugan po nila nung May 1, pero hindi po nila nagawa pa rin po. Ngayon, dahil sa may mga sinusweldo pa kayo at suswelduhin pa dyan sa eskwelahan na ayaw naman ninyong umalis, yun ang aking pakiwari. Pero kasi kung pagkaganyan ng eskwelahan ko na pinagtuturuan, ako nang unang aalis dyan, di ba? Kasi napakarami namang eskwelahan na nangangailangan ng teacher. Oo, tapos habulin na lang sila later. Pwede bang tumawag ka sa SSS? Sayang lang ngayon wala akong number ng SSS, natatawagan ko na sila. Kung pwedeng
diretso na kayong magbayad, hindi na kayo kaltasan doon sa school at yung bayad ng contribution idiretso nyo na sa SSS branch nila, no ha? Okay. Opo. Para sa ganon, hindi na madagdagan yung liability ng eskwelahan sa SSS. Kasi sa totoo Opo. lang, may criminal liability Oo yan. nga. May criminal liability yan. Sabi ninyo, yung nakaraang management, delayed na nga dun sa Parang pagre-remit. hindi rin nung nagbabayad yung dati. Parang hindi Yes rin po. nagbabayad. Oo. Baka dapat ay follow upan na ninyo yung SSS para baka sampahan na dapat sila ng kaso. Oo nga. Kasi pag Opo. may kaso, baka mas bumilis. Baka official complaint na talaga. Official hindi na, complaint na Opo. dapat yan. Oo. Sampahan na Opo. ng case yan. Kasi pagka kayo kasi meron din kayong, kung hindi na ibabayad yung contribution para sa inyo, sa aking pagkakaalam, meron din kayong karapatang mag-file ng criminal complaint sa prosecutor's office. Kasi kayo, yun namang criminal ay public offense yan eh. Anybody who was adversely affected ay pwedeng mag-file ng complaint sa piskalya. Opo. Baka pwedeng sampahan na ninyo ng kaso kasi minsan pagka may kaso, bumibilis yung kanilang Process. pagpupursige na ma-solve yung problema. Pero hanggat walang kaso, kadalasan ay hindi naman nila binibigyan ng pinagtutuunan ng pansin yung problema. Opo. Okay. And then, last po, attorney, habol ko lang din po. Paano po yung halimbawa yung mga natitira po namin na sahod? Hindi na kasi po nag-reply tapos pag pumupunta po kami ng school, lagi pong wala yung may-ari / principal po. Sandali. Nagsara na ba yung school? Hindi pa po. Ongoing po siya. And then, Hindi. madami kasi po sa amin mga teacher. Last year po, hindi pa sila nasasahudan po. Kasi pagka ganyan, mukhang marami ng problema yung eskwelahan. Baka nga pasara na yung eskwelahan na yan. Kung kayo magtuturo at hindi naman kayo sinusweldohan ng tama, at nag-bankrupt na pala yung eskwelahan, mahihirapan na kayong habulin yung mga hindi nabayaran before. Hindi naman, sa totoo lang, dapat binayaran nila at dapat makolekta naman ninyo sa kanila kasi ay pinagtrabahuhan naman na ninyo yung sweldong kinokolekta nyo, na pagtrabahuhan na ninyo yon. Pero kapag ang school ay talagang wala ng pambayad, di ba, dahil napakarami na palang utang, napakarami na palang obligasyon na hindi na kayang tapalan ng kanilang koleksyon mula sa tuition ng kanilang mga estudyante, baka pasara na yung eskwelahan na yan. Kaya dapat gumawa na kayo ng paraan para hindi na madagdagan Oo. yung mga hindi nyo sinuweldo dun sa eskwelahan. Pero syempre nakapila pa rin sila dun sa listahan pero, ng babayaran ng yes. eskwela. Pero kung wala na talagang pera yung eskwelahan, baka abutin kayo ng siyam-siyam. So, Tapos Oo nga po. magtatrabaho pa kayo ng hindi babayaran ng tama. maybe it is time to go. Time to go. Yes po. Tapos file kayo file kayo ng kaso para Sa SSS. yung SSS ay i-remit nila at sa labor naman para mabayaran naman yung balanse doon sa mga sweldong hindi nila binayaran. Okay. Yes po. Okay. Maraming salamat sa iyo, RJ. Apo, maraming salamat din Oo. po. At congratulations ulit. Apo. Thank you po. And God sige. bless po. God bless din. Nako, Alam mo- kawawa naman ng mga teacher natin. Oo. Pero alam mo, napakadaming teachers ang kailangan ng mga eskwelahan. Lalong-lalo na ang mga public schools. Nangangailangan ng napakaraming teacher. Pero kaya lang, kakaunti sa ating mga kabataan ang nag-aaral para maging teacher. Oo. Kasi nung araw, kapag ka ikaw babae, anak ka, babae, mag-teacher ka na lang. Parang ganyan. Di ba nila naiisip lang. na bakit lang? Oo, Yung mahirap teacher, kaya maging teacher. Oo, yun ang dapat na pinakamagaling na anak, yung teacher. Kaya nga teacher ako eh. Inunahan mo naman ako. Paminsan naman, mag-antay ka naman na meron namang mag-angat ng bangko mo. Bisan wala eh. Ay, ako sasabihin ko sana. Teacher din po yung misis ko. Oo. Kami po yung mag-asawang abogado na, Ano pa? teacher pa,
Ano pa? broadcaster pa. Broadcaster tayo pareho. O pati Diba? yung bangko ko. Inangat mo Ay, na rin. siyempre. Maraming salamat. Kanya-kanyang bako, kanya-kanyang buhat na ngayon. Okay. Pagkatapos po ng pag-plug na yon, eto naman meron tayong text-in question from Jay from Laguna. Magandang araw po, attorney. Bumibili po ako ng lupa na dating agricultural land at na-subdivide na. Nang tiningnan ko po ang titulo, nakasaad sa Memorandum of Encumbrances na ito ay emancipation patent. Nabahala po ako kung may restrictions ito sa pagbebenta o pag-transfer ng ownership. Nais ko po sanang malaman kung legal ba itong bilhin at kung kailangan po ng DAR clearance bago ituloy ang transaction. Kung ang nakita po ninyo na titulo ay TCT, Transfer Certificate of Title, pwede na pong bilhin yan. Okay, at tingnan po ninyo yung likod. Kapag ka po yan galing sa emancipation patent, meron pong pagbabawal na ito ay ibenta within 5 years from the time na binigay o ipinagkaloob yung titulo. Di magbilang po kayo. So makikita po ninyo sa likod ng titulo yung prohibition na yon. Pero kung tinanggal na yung prohibition na yon, wala nang nakatatak dun sa titulo, siguro tapos na yung... Paano kung tapos na yung 5 years pero hindi pa natatanggal yung encumbrance, yung annotation sa likod? Opo, pwedeng mangyari yon. Madalas yata nangyayari. Yes, na hindi po kasi matatanggal yung encumbrance kung hindi tayo magpa-file ng petisyon sa Register of Deeds para ito ay kansilahin. Okay, ito naman ay hindi kakansilahin ng Register of Deeds nang walang clearance sa DAR. Okay, kaya nga ang tinasabi ko sa inyo, tignan po ninyo yung titulo na ipinakikita sa inyo bilang katibayan ng kanilang pagmamay-ari ng lupa. Kung nandun pa po yung prohibition para ito ay ibenta, hihingi po tayo sa DAR ng clearance para matanggal yung encumbrance na yon. So, dun sa katanungan niya, kailangan ngang kumuha ng DAR clearance. Kung nakatatak pa. Kung nakatatak pa. Nakatatak pa yung pagbabawal. Opo. Okay. Oh. Ay, closing Nako, na. Closing na. Parang mabilis naman, ha? Oo. Kasi parang marami kayatang pagbabangko. Ay, Hindi, parang, parang naging madaldal tayo ngayong gabi na ito. Talaga ba? Madaldal tayo ngayong gabi na to. Parang normal lang naman Kasi sa'yo parang yun. mamalatin na. Sige, closing Parang na. nagpaparinig ka na bilisan ng closing. Well, sana po ay kahit papano nakatulong po ang ating mga naging talakayan ngayong gabi upang mas maliwanagan kayo sa ating mga karapatan at sa tamang hakbang na maaaring gawin sa ilalim ng batas. Although yung mga emancipation patent na yan, hindi masyadong madalas naman nangyayari, no? Well, sa mga magsasaka na tumanggap ng lupa mula sa Land Reform Program ay Meron pa. marami pa. Okay. So abangan niyo po ang mga susunod nating episode dahil baka ang tanong ninyo ang susunod naman nating mapag-usapan dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa YouTube Live, sa mga nag-text, at syempre sa ating mga tumawag at nagbahagi ng kanilang kwento sa buhay at problemang legal. Well, ako po ang inyong lingkod, Attorney Gabby Concepcion, the attorney, not the artista. Attorney Danicon po, abogado de Campanilla ng Bayan. Nako, Kami po, ang inyong inyong Mr. Mr. and Mrs. Abogado de Campanilla. Hanggang sa muli, Attorney Danicon, abogado de Campanilla. Hanggang sa susunod. Mrs. de Campanilla.